para malaman natin kung isang equation ay exact or not, the first thing to do is to write the differential equation in a general form. So yung general form niyan is mdx plus ndy. Make sure po na dapat laging mauuna kung halimbawa kailangan po siyang ayusin, kung prefer mo na gamitin ng exact or depende dun sa instruction or inexact. So kailangan lang ay ayusin mo lang in such a way na dapat mauuna yung may mga dx, then followed by yung may mga dy. Okay? That equals 0. And since we are talking about inexact, so the partial derivative of m with respect to y will not be equal to the partial derivative of n with respect to x. So, ang tanong, paano natin ngayon isosolve ang mga ganitong klaseng equation? So, what we're going to do is to find this integrating factor. No? Kailangan mahanap natin yung integrating factor na kapag minultiply natin siya doon sa given na inexact differential equation, ito po ay magiging exact. So ito kasi, sabihin natin na ito ay inexact. Pero kapag nahanap or na-multiply na natin yung integrating factor doon sa mga terms ng given and exact, so that equation will become exact. So magiging exact na yan. Okay? So the question is, saan naman kukunin, sir, ang integrating factor? Yan. So, ito po siya. Okay, sige. Pakita natin kung paano natin makukuha ang integrating factor. Ito yung ating sabi nga natin, this is already exact, no? Itong equation na ito. Okay. Siyempre, para masabi natin na exact yan, dapat yung partial derivative nung integrating factor multiplied by m with respect to y should be equal to the integrating factor of partial derivative of the integrating factor multiplied by n with respect to x. Okay? O ngayon, ang next na gagawin natin is kunin natin ang derivative ng magkabilang side. Let's expand. So ito po. Okay. Sir, paano nangyari ang ganyan? Okay, by means of product rule. So ginamitan natin ang product rule wherein kinuha natin ginamitan natin ang product rule para expand natin ang derivative. So here we have integrating factor times the partial derivative of m with respect to y plus m times the derivative or partial derivative of integrating factor with respect to y equals integrating factor times the partial derivative of n with respect to x plus n times the partial derivative of integrating factor with respect to x. Ngayon, sa pamamagitan nitong equation na ito, malalaman natin kung ano bang klaseng integrating factor ang kailangan nating mahanap. So let's have these three cases. Let's start with case number 1. Okay. So sa case number 1, okay, we call this. Assume natin na yung inahanap nating integrating factor is a function of x. Okay? So ngayon, using yung equation nung derivative nung mga terms doon sa nakuha na nating exact differential equation. So dito mapapansin natin na cancel out itong m times the partial derivative of integrating factor with respect to y. Sir, bakit siya na-cancel? It is because yung integrating factor natin dito sa case number 1 ay puro x. Wala po siyang kasamang y. Kaya, pagdating dito sa partial derivative nitong integrating factor as a function of x with respect to y, magiging 0 yan. Okay? Kasi si x will treat as constant. Okay? So I hope nakuha natin yung part na yon. Ngayon, syempre, ito na lang yung natira. Ngayon, pagsamahin natin sa iisang side, yung may coefficient na integrating factor. Itong dalawang partial derivatives ng m at saka n. So pagsamahin natin yan, then factor out yung integrating factor so that we can have this difference between the partial derivative of m with respect to y and the partial derivative of n with respect to x. Then that will be equal to n. So kung napansin nyo, hindi na po siya naka-partial derivative kasi yung ating integrating factor naman kasi is already a function of x. Kaya it is total total derivative na po, no? Derivative na po ng integrating factor as a function of x
with respect to x. Ngayon, ang susunod mo na lang gagawin is kailangan yung may mga parang gagawin natin dito is separation of variables. Okay? So, wherein, dapat lahat ng may integrating factor, ito siya, magkasama na po sila sa right side. Lahat ng mga hindi, magkakasama naman po sa isang side or sa left side. So, kumbaga yung n, nilipat po sa kabila or dinivide both sides by n, minultiply both sides by dx, tapos dinivide both sides by the integrating factor. Ngayon, ito, yung 1 over n times the difference between the partial derivatives ay tatawagin nating f of x. Okay, tatawagin natin siyang function of x. Okay? So, paano ko malalaman kung yan ang gagamitin kong case number 1? Siyempre, kapag yung, diba, kunyari, kinuha mo yung difference ng dalawang partial derivative, tapos dinivide mo sa n, at ang natira ay puro x, ibig sabihin, case number 1 yun. Okay? So, doon nyo lang malalaman, guys, kapag malalaman nyo lang kung anong case ang gagamitin nyo kapag kinuha nyo yung difference ng dalawang partial derivative, tapos i-check nyo kung saan siya mas bagay i-divide, kung sa m or sa n. Yung tipong meron kayong mapapala, yung tipong meron kayong makukuha na something na pwedeng function of x or function of y. Okay? So, yun ang kailangan nyo i-check din, maigi, para malaman nyo kung anong case, anong case kayo papasok. Then, after that, so ito, integrate natin both sides so that we can have integral of f of x dx sa my left side, tapos yung ln of the integrating factor. Ngayon, ginamitan po natin siya ng e. So para makancel po yung ln, again guys, kapag mag-a-apply po kayo ng e, make sure na dapat both sides gagamitan. Hindi pwede na, kunyari, ang ginawa mo lang dito, kunyari, tinanggal ko lang sa ln. Tapos, ginawa mo lang integral of f of x dx equals sa integrating factor. Hindi po dapat ganun. Okay? So, dapat, kung ano yung ginawa mo sa left side, yun din dapat ang gawin mo sa right side. Hindi po pwede na magsusolve ka ng equation, bias ka lang sa isang side. Okay? Ayan. So, dito, kung mapapansin natin, syempre yun sa my right side, cancel na yung e at saka ln, ang natira, yung integrating factor na lang, which will be equal to e raised to integral of f of x dx. Okay? Yan. So, ayan po siya. So, dyan natin malalaman kung ano ang kanyang integrating factor. Yun. Eh, sir, anong susunod kong gagawin pag nakuha ko na yung integrating factor? Eh di, ang susunod mong gagawin, i-multiply mo yan dun sa given na inexact differential equation to become exact differential equation, then solve it as exact differential equation. Ganun po ang mangyayari. So medyo ang mahirap lang naman dito sa part na to is kailangan identify mo kung anong case ang gagamitin mo before you will able to transform yung equation into an exact differential equation. Okay, now let's proceed to the next case. Case number 2. Okay. Sa case number 2 naman, so dito, let's set that the integrating factor that we are looking for is a function of y. Dahil yung integrating factor is a function of y, yung partial derivative ng integrating factor with respect to x times n will become 0. Kasi nga, function of y, yung ating integrating factor. And dahil with respect to x, yung y will be treated as constant. Okay, wala po itong kasamang x. Okay? Kaya hindi natin or maka-cancel out lang to. So ito na lang po yung natira. Yung mga ito. Then after that, ang gawin mo, yung may partial derivative ng n with respect to x, ilipat mo sa left side. Tapos yung may partial derivative pa po ng integrating factor with respect to y, ilipat po sa may right side. So kaya magkakaroon dito ng negative. Tapos dito, ayan. So kung mapapansin nyo, halos parehas lang doon sa kanina sa case number 1, yung structure. It so happen lang na instead na i-divide or i-multiply sa 1 over n, i-multiply mo siya sa negative 1 over m. Wherein itong entire na expression na to will become g of y. Tatawagin natin siyang g of y. So paano natin malalaman kung case 2 yung gagamitin ko, sir? Kapag kinuha mo yung difference ng partial derivative, tapos dinivide mo sa, o minultiply mo sa, o dinivide mo sa m.
Okay? Yan. Pag di-divide mo siya sa m, tapos ang makukuha mo is a function of y. Okay? So, then after that, ganun lang din ulit. Okay? So, makukuha mong integrating factor as a function of y ay e raised to integral of g of y dy. Po, no? Okay? So, that is for cases number 1 and 2. Ngayon, paano kung halimbawa, kumuha ka ng difference or kinuha mo yung difference ng dalawang partial derivative. Pero ni isa, sa m or sa n, kumbaga walang parang suited na pwedeng i-divide dun sa dalawa. Okay? Yung difference kasi it so happen na parang hindi compatible. Parang ganun, guys. So, in that case, so pupunta tayo sa pangatlong case. Case number 3. Wherein ang ating integrating factor is a function of x and y, and that is x raised to small letter m times y raised to small letter n. So ngayon, anong gagawin natin? Siyempre dito, wala po tayo munang kailangan i-cancel out. Kasi may x and y magkasama. So ngayon, ang ginawa natin, siyempre sinubstitute natin yung integrating factor. Ngayon, doon sa may mga partial derivative ng m at saka n, wala po tayong gagawin dyan. Wala muna tayong gagawin dyan. As is, ganyan lang yan. Tapos dito, yung sa may mga partial derivative po ng integrating factor, kailangan natin siyang isolve. So dito, kung mapapansin nyo, with respect to y tayo, so yung x raised to m, pinactor out ko lang, nilabas ko lang. Okay? Pinactor out ko lang siya. Ngayon, ang dinerive lang po talaga natin is yung y raised to n. Ito lang yung dinerive natin. Diba? Ang ginawa niya, bring down the exponent, multiply to y raised to n minus 1. Okay? So, ganyan lang po yung gagawin natin. Okay. Pagkatapos, doon naman sa isa, dahil with respect to x naman ito, so, finactor out yung y raised to n. So, ganun lang po ang ginawa ha. Ayan. Nilabas lang. Tapos, ang kinuhang derivative po ay yung x raised to m. Wherein yung derivative po ng x raised to m is m times x raised to m minus 1. Diba yung sa ano yan? Yung sa differential na kunyari, pag naka-raise sa exponent, so it will become like this. Diba? Yan. Okay? So, yan. Well, in terms of differential yan, pero ganun din naman yung concept yan pagdating sa derivative. Ngayon, ang sumunod na nangyari ganito. Okay. Kung napapansin nyo, itong y raised to n minus 1 at yung x raised to m minus 1, actually, yan ay pwede nating gawin y raised to n over y. Diba? According to the quotient of power. Okay? Ngayon, yung isa naman, yung x raised to m minus 1, x raised to m divided by x yan actually. Kaya kung napansin nyo, ayan o, yung y raised to n divided by n. Yung y raised to n minus 1, naging ganyan. Tapos ganun din yung x raised to m minus 1, naging x raised to m over x. Ngayon, ang sumunod na nangyari, okay, so bago na cancel out, is of course, kinancel out na po yung mga x raised to m at saka y raised to n. Dahil lahat po ng terms dito sa equation natin meron. Kaya ang ginawa natin, tinanggal lang natin sila. Okay? So, yun lang naman. Sige, pakita natin ulit ha. Ayan. Okay. Ay, wala yung n. Sige. Okay. N, diba? So, bago siya i-cancel out. Okay. So, ayan ha. Okay, so yan yung bago siya ma-cancel out. Ayan o. Ngayon, merong mga, ayan, okay, ayan o. Lahat ng terms, merong x raised to m, y raised to n. Kaya ang ginawa dyan ay tinanggal, kinancel out, so that ito na lang po yung natira. Ngayon, itong dn over dx, nilipat lang po siya sa may left side. Tapos yung mn or m or capital M times small letter n divided by y ay nilipat po sa right side. So that ito na po yung gagawin natin. Sir, paano ko gagawin yan? Yung case number 3. Okay, ang una mo munang gagawin, kunin mo yung difference ng dalawang partial derivatives. Then after that, dito, isalpak mo yung n o yung capital N at saka yung capital M mula dun sa given na inexact differential equation. Tapos, dito kasi, ang kailangan natin mahanap itong mga exponent po ng x and y. Okay?
Bali, ang susunod mong gagawin dyan is you will do the comparison. So magko-compare ka. Kumbaga, lahat ng may mga common terms, pagsamahin mo para makabuo ka ng isang equation. Tapos, yung another term ulit na magkakaparehas, bumuo ka rin ng sariling equation. Kailangan dito, para makuha mo yung exponent ng x and y, kailangan makagawa ka dyan ng dalawang equation out of that comparison. So, kumbaga parang i-compare mo yung left side at saka right side. Ganun po yung mangyayari. Okay? So, yan po yung pagdating sa case number 3. Okay? Yan. Ngayon, let's have some examples here. Okay, let's have number 1. Yan. Ito, number 1, pakita natin yung solution niya. So, here we have 4x, yan, plus, or 4xy, or quantity 4xy plus 3y squared minus x dx plus x times x plus 2y dy. So dito, mapapansin natin na naka-general form na po siya. Ayan o. Ito yung buong m, tapos ito naman yung buong n. Ngayon, ang next na ginawa is kinuha po yung partial derivatives po ng m. So ito yung m natin, di ba? Partial derivative ng m with respect to y. Yung 4xy magiging 4x. Yung 3y square magiging 6y. Yung negative x magiging 0. Okay, then ganun din, kinuha din yung partial derivative ng n with respect to x, which is yung x squared plus 2xy. So actually, ang ginawa ko lang naman, minultiply lang natin to, di ba? Multiply mo yan. Okay, so that you can have x squared plus 2xy. Then after that, get the partial derivative with respect to x. So x squared magiging 2x, at ang 2xy magiging 2y. After that, para malaman nyo kung anong case ang gagamitin ninyo, kunin po ang difference. Make sure lang po na, guys marami kasi nagkakamali dito, lalo na pag, di ba, yung, kunyari, ima-minus mo itong dalawa. Ang ginagawa ng iba, kunyari, pag ganyan, tinatanggal yung parenthesis. Walang parenthesis, kumbaga. Yan, tapos, ayan lang, diretso lang. Kaya ang nagiging sagot, 2x plus 8y. Okay? So, yun yung nagiging sagot dyan, di ba? Okay, 8y. Yan. Pero mali yun, syempre. Dapat, lagyan mo ng parenthesis. Okay? Yan. So, dapat 4x plus 6y minus quantity of 2x plus 2y. And you will get 2x plus 4y. Ngayon, kung titingnan natin, yung 2x plus 4y can be factored out as 2 times x plus 2y. Diba? Wherein, ito, kung mapapansin natin, saan ba siya mas madaling i-divide? Yung 2 times x plus 2y. Syempre, sir, kung titingnan ako sa given ko, mas madali siyang i-divide sa may n. Kaya ang ginawa natin is ginamit natin ang case number 1. Kasi doon sa case number 1, ito po yung ating formula na gagamitin para makuha yung integrating factor. So as you can see, we can have 1 over n times the difference between the partial derivatives. Then dito, nilagay na natin si n, which is yung x times x plus 2y. And then, ang nakuha natin is 2 over x. So, ibig sabihin, tama po yung naging desisyon na case number 1 yung gagamitin. And then after that, ilagay mo siya dun sa may exponent ng e. So, integrate mo yung 2 over x with respect to x. That will become 2 ln of x. Then yung 2, ilagay mo dito sa may exponent ng x para maging x squared. Then cancel out po yung e at saka ln. Guys, tandaan nyo muna ha. Make sure po na wala pong number na nakamultiply dito. Okay, make sure na ma-transfer nyo siya dito, guys, bago nyo i-cancel out. Eh sir, paano kung negative? Okay, pag negative ganito ha, para medyo tayo. O kunyari, sir, paano pag ganyan? Okay, hindi pwede na diretso cancel ka agad. Kailangan, ilagay mo muna yung negative 1 as exponent of x. Then saka mo i-cancel out. Hindi para maging x raised to negative 1. Okay? So make sure po na wala pong number na nakamultiply dito other than 1. Okay? Dito sa may ln of x. Kapag meron, ang gawin mo, ilagay mo siya as exponent dun sa loob ng ln. Okay? Yan ha. So, konting lang, paalala lang. So that ang magiging integrating factor natin ay x squared. Ayan. Ngayon, yung x squared na yan, imumultiply na natin siya dito sa given na inexact differential equation so that you can have this one. So ito na po yung resulta, guys.
So bale, ito na yung nakuha nating exact differential equation after i-multiply yung x squared. So magiging 4x cubed y na plus 3x squared y squared minus x cubed dx plus quantity x raised to 4 plus 2x cubed y dy. Yan. Then, what's next, sir? Okay, syempre dahil nalaman na natin na exact na yan or nakuha na natin yung exact, after makuha yung integrating factors, so solve it as, kumbaga, as exact differential equation. So, ang unang munang gagawin is to integrate lang po natin yung nakuha na nating m o yung bagong m. So, you have 4x cubed y plus 3x squared y squared minus x cubed. Then, with respect to x po tayo, then equals sa c. Ngayon, ang mangyayari po dyan, bale, ang integrate lang po natin yung may mga x. Tapos yung mga y at saka yung mga constant, i-set aside lang po natin. So, yung x cubed magiging x raised to 4 over 4. Ang x squared magiging x cubed over 3. Naka-set aside yung 3y squared. Yung x cubed naman magiging x raised to 4 over 4. Then, may kasama pong k of y. No? Then, equals sa c. Then, simplified, it will become like this. So, ngayon, ang target na lang nating or ang susunod nating gagawin is kailangan natin malaman kung ano ba yung k of y. So, para malaman natin yan is yung n, i-equate natin yan dun sa partial derivative po ng m dx with respect to y. So, dito ilagay mo, okay, kunin mo yung partial derivative po ng x raised to 4y plus x cubed y square minus x raised to 4 over 4 plus k of y with respect to dy yan. Tapos yung left side, no, yung nakuha nating n o yung bagong n, no, yung n doon sa exact differential equation. Okay? So you have x raised to 4 plus 2x cubed y. Then kunin na po ang partial derivative dun sa left or sa right side. And then ang matitira lang po dito actually, ayan kung mapapansin nyo, okay, cancel out yung x raised to 4, di ba? Yung 2x cubed y. Kaya ang natira na lang is k prime of y is equal to 0. Then after that, integrate both sides so that you can have k of y is equal to c. Ibig sabihin, dahil c yung ating k of y, wala na po tayo ditong kailangang idugtong. Kasi meron na tayong c sa right side. Okay? So kahit na ang k of y na nakuha mo is c, pero dahil meron ka ng c dun sa right side, no need na magsulat ka pa dito ng plus c. Okay? Baka mamaya maisip po pa na mag-cancel out. Okay? Dahil parehas may c. So ganyan lang po. Okay? So ito na po bale. And then, ang gagawin nyo na lang po, okay, para wala po tayong denominator, multiply both sides by 4. So that you can have 4x raised to 4y plus 4x cubed y squared minus x raised to 4 is equal to c. So pag minultiply mo naman yung 4 sa c, it will become c pa rin. Okay? Ayan. So that is for that given differential equation. Ayan. So sa number 2 naman, so here, the given equation is y multiplied by x plus y plus 1 dx plus x, quantity x plus 3y plus 2 dy is equal to 0. So dyan po, na-identify na po sino si m at sino si n. Okay, ngayon, ang unang gagawin kapag nalaman na, or syempre identify natin kung exact pa to o hindi. So partial derivative po ng m with respect to y. So ang ginawa ko po ay minultiply ko lang muna yung y para mas madali. So, nag-come up tayo dun sa xy plus y squared plus y after i-multiply yung y ha. So, yun yung ginawa ko guys ha. Minultiply ko yung y. Okay. Tapos, kinuha ko na yung partial derivative niyan with respect to y. So, yung xy magiging x, yung y squared magiging 2y, at ang y magiging 1. Then after that, ganun din yung isa. So, minultiply ko muna para mas madali yung pagkuha ng derivative. So, partial derivative naman ng n with respect to x. So, yung x squared magiging 2x, yung 3xy magiging 3y, at ang 2x magiging 2. And then, kunin ang difference. Don't forget na dapat, di ba, pag nag-subtract kayo, di ba? So, x plus 2y plus 1 minus 2x minus 3y minus 2. So that you will come up with this 1. Okay? So you have negative of quantity x plus y plus 1. Which is, madali lang po natin nalaman kung anong case number. Kasi, this one ay kaya or pwede siyang i-divide sa m. Kaya ang gagamitin natin dito, kung madali po siyang ma-divide sa m, ibig sabihin,
papasok po siya dun sa case number 2. Wherein g of y naman tayo. So, the formula for that, kung case number 2 ang gagamitin mo, is make sure po na may negative dito, negative 1 over m, multiplied by the difference between the partial derivatives. Make sure mauna lang yung dm over dy. Okay? So, ngayon, ito na siya. So, ito na yung bale ito, saan to nanggaling? This is yung m. Ayan o. Ito yung m. Okay, n. M. Okay? Yan. Tapos, dito, ayan. Ngayon, dahil dalawa yung negative, kaya magiging positive na lang. Kaya, ang magiging answer lang is 1 over y. Tapos, yung 1 over y na yan, ilalagay mo na siya dun sa formula ng integrating factor para makuha na natin yung magiging integrating factor which will later on magiging y lang pala. Okay? Tapos, syempre, after that, imumultiply mo na yung y o yung integrating factor doon sa given na inexact differential equation to make it exact. Ayan po. So, bale, kanina, di ba, y lang yan eh. Pero naging y square. Dito, x lang to kanina sara. Pero, nung minultiply natin yung integrating factor, naging xy. Okay? Ngayon, syempre, simplified. Okay, i-multiply ko lang para madali natin makita xy square plus y cube plus y square dx. Sa kabila naman, you have x squared y plus 3xy square plus 2xy. Okay? Is equal to 0. Ngayon, ito na yung ating ito yung m, syempre. Ito na yung bagong m, tapos ito yung n. Okay? Ayan, dy. So ngayon, ito, syempre, kunin mo lang yung integral ng x dito. So, which is yung x magiging x squared over 2. At dahil itong dalawang ito, wala pong kasamang x, kaya lalagyan lang natin sila. Kasi with respect to x naman tayo eh. Okay? So, again pag with respect to x, so you will treat y as constant Okay? Plus k of y is equal to c. So, bale, ito na yung parang magiging isa sa mga sagot natin kapag nakuha na natin si k of y. So, ang susunod mong gagawin, after mo ma-integrate yung m with respect to x, so yung resulta na yon ay i-derive mo yon with respect to y, then that will be equate dun sa bagong n. So, yung n natin is this, x squared y plus 3xy squared plus 2xy. Kunin ang partial derivative with respect to y nung integral ng m dx kasama na yung k of y. Then, after that, kunin mo na. Siyempre, pag kumuha ka ng partial derivative kasi dito, kailangan lang po is dito, yung x squared over 2, you will just copy. Pero yung y squared, kunin mo yung derivative niyan. That will become 2y. Tapos yung y cube, magiging 3y squared, copy x. Then dito, ganun din, copy mo lang yung x. Derivative ng y squared, 2y. Then plus k prime of y. Then, eto na siya. But as you can see, cancel yung x squared y, cancel din yung 3xy squared, cancel din yung 2xy. So, ang natira pa rin, na k prime of y is 0, then integrate both sides. Therefore, wala po tayong kailangan idugtong kundi sila. Kaya pagdating dito sa ating magiging final answer, so ito lang, wala na po yung k of y kasi meron na kasi tayong c dito eh. So yung c naman kasi natin o yung k of y is also equal to c, kaya inabsorb na lang din dito sa my right side. And then multiply both sides by 2 para wala po tayong denominator. So, you can have x squared y squared plus 2xy cubed plus 2xy squared is equal to c. So, that is for number 2. Okay? And now, let's proceed now to number 3. Yan. Proceed tayo sa number 3. Okay. So, our equation there is y times x cubed minus y dx minus x times multiplied x cubed plus y dy is equal to 0. So dito, syempre alamin muna natin yung kanilang partial derivatives. So let's have this one. So ito yung m natin guys. Diba? Ito yung m. Tapos ito yung n. Yung sa n guys make sure nakasama pati yung negative. Okay? Make sure na dapat kasama yung negative. Hindi pwedeng hindi Okay? So make sure nakasama dapat yan. So ngayon, kunin natin ang partial derivative na to ng m with respect to y. Pero bago yan, i-multiply mo muna yung y so that you can have x cubed y minus y squared. Then with respect to y,
copy lang po yung x cube kasi kinuha mo yung derivative ng y which is 1. Yung y square magiging 2y lang. Then sa kabila naman, yung partial derivative naman ng n with respect to x. So make sure na dapat kasama pati yung negative. So kaya naging negative x raised to 4 minus xy. Then that will be equivalent to negative 4x cubed minus y. And then kunin ang difference. So bakit naging 5x cubed minus y? Kasi x cubed minus 2y tapos minus negative. Make sure na lagyan po ng parenthesis. And then magiging ano lang yan, x cubed minus 2y plus 4x cubed plus y. So kaya yung x cubed plus 4x cubed naging 5x cubed. Negative 2y plus y naging negative y. Then after that, tingnan nyo kung saan po siya bagay i-divide. Bagay ba siyang i-divide sa m? O sa n? Bagay ba siyang i-divide? Yung 5x cubed y? Or 5x cubed minus y? Bagay ba siyang i-divide sa m or sa n? Kung halimbawa ang gusto natin gamitan ay case number 1 or 2? Pwede ba yun? Okay. So kung titignan natin, no, yung 5x cubed minus y, wala po tayong makukuha kapag dinivide natin siya dun sa may y multiplied by x cubed minus y. Pwede sana, no? Pwede sana ang case number 2. Kaso, x cubed hindi 5x cubed. Yung kabila naman, okay sana. Kaso, hindi nga lang 5x cubed minus y. So, which is, hindi pwedeng i-divide sa m or sa n. So, ibig sabihin, wala tayong mapapala doon. Hindi applicable ang case number 1 at ang case number 2. Okay? Ngayon, ibig sabihin, wala tayong choice. Case number 3. Kailangan siguraduhin nyo muna guys na pasok siya sa kahit case 1 or 2 bago kayo mag-proceed sa case 3. Baka mamaya dahil nahirapan ka lang mag-integrate or nahirapan ka lang mag-partial derivative, dumiretso ka na kagad kay case number 3. Kailangan may patunay ka muna kung bakit case number 3. Okay? Ngayon, okay, gamitin natin yung equation. Ito, ilagay na natin dito yung difference ng dalawang partial derivative. Tapos yung n, make sure nakasama pati yung negative o yung minus sign dito. Then minus, ito yung sa may m naman. And then after that, ito, i-multiply lang natin yung m dito. Tapos i-divide lang natin sa x. Kaya m times negative x raised to 4 divided by x will become negative mx cubed. Tapos ito namang isa, yung m multiplied po sa xy, divide xy or divide x will become my. Tapos dito naman sa kabila, x cubed y times n divided by y magiging nx cubed. Tapos yung y squared times n divided by y, ny. Ngayon, tingnan maigi Dito kasi 'di ba minus yung yung y squared. Okay? So dito naging positive na po siya kasi parang ang ginawa lang naman distribute lang po yung negative. Okay? Ayan Okay. O ngayon, tignan natin guys, by comparison. Kapag gagawin nyo po yung case number 3, tignan nyo po yung left side at saka right side to compare. So dito po, kung mapapansin natin, okay, kung titignan natin guys, yung 5x cubed, lahat ng may mga x cubed, pinagsama natin. So sa left side, meron kang 5x cubed. Then sa right side, meron kang negative mx cubed minus nx cubed. Then, tinanggal lang natin yung x cubed, you come up with one equation. Yung isa naman, negative y, equal naman sa negative my plus ny. Tapos tinanggal lang po lahat ng y, ang natira, negative 1 is equal to negative m plus n. O ang tanong, paano nakuha yung m at saka n? Of course, by elimination. Diba? Pwede ka mag-eliminate. O, pag-add natin guys. Pag-add. So, pag pinag-add mo yan, okay? So, pag pinag-add mo kasi yung dalawang yan, you will have what? 4 equals negative 2m. Tapos yung m mo will be negative 2. Then, substitute na lang po natin dun sa equation natin para makuha natin yung n, diba? O, yun. O, edi, pag nilipat mo to, you will have 5 is equal to 2 minus n. Then later on, n will be equal to 2 minus 5. That's why it become negative 3. Okay?
Ano lang naman po kasimple guys para makuha nyo yung M and N. Ibig sabihin, dahil yung ating M at saka N ay -2 and -3 respectively, and because of format na x raised to M, y raised to N, therefore ang ating integrating factor ay x raised to -2, y raised to -3. Sir, pwede ko bang ibaba yan? Parang gawin ko siyang ano? Pwede siyang maging ano, di ba? Pwede siyang maging 1 over x squared, y squared. Pero guys, pag mga ganito na hindi pa kayo tapos, wag niyo munang gawin ganyan. Mas maganda kung naka-negative exponent muna kayo para mas madali. Mas madali yung galaw. Lalo na pag mag-derive kayo or pag mag-i-integrate. Yan. Then after that, yung nakuha mong integrating factor, imumultiply mo na yan doon sa original na equation natin. So, it so happen na ganito na po yung naging resulta. Okay? O ngayon, syempre, pag minultiply mo yung nasa labas ng parenthesis doon sa loob, ito magiging x raised to -2 times x cubed. Syempre, magiging x lang yan, di ba? X, y raised to -2. Minus x raised to -2. Yung y raised to -2 times y will become y raised to -1. Tapos, yung minus, make sure na huwag kakalimutan ha. So, ang gawin ko na lang, plus. Ayan, para madali. Negative x square. Tapos, y raised to -3. Minus x raised to -1. Y raised to -2. Kasi, y raised to -3 times y will become this. Okay? Ayun ha. So, yun lang naman guys. Pagdating dyan sa equation na yan. Okay? So, ngayon, ito yung ating m. Ito, ayan o. So ngayon, ang ginawa lang natin dyan, in-integrate natin yung m na yan with respect to x. So dito, ang in-integrate lang natin yung x lang. So kaya nagkaroon ka ng x squared plus 2 or over 2. Yung y raised to -2, just copy. Tapos itong isa naman, yung x raised to -2, kinuha lang natin ang integral niyan, x raised to -1 over -1. Tapos nakamultiply pa rin sa y raised to -1. And then after that, simplified. Or ito, ayan, minus, magiging plus. Ayan. Then after that, the same way, yung n, i-equate mo dun sa partial derivative ng m with respect to x, then with respect to y. Okay? Ayan. So, kunin mo lang, syempre, yung n, okay, base dun sa nakuha mong exact differential equation. Then, kunin mo lang yung integral or derivative po nung may mga y. So, yung may mga x lang, o yung x, just copy, x squared over 2. Yung y raised to -2, pag kinuha mo ang derivative, -2y raised to -3. Tapos, dito, yung y raised to -1, pag kinuha mo ang derivative, that will become -y raised to -2. Then, after that, simplified yung right side. And kung mapapansin natin, cancel na naman. Wala na naman pong natira, kundi, ito lang. K prime of y is equal to 0. Pag in-integrate, ayan. Okay? Then, magiging C lang. So, which is, parang ano lang, yung K of y dahil C yan, ilipat mo lang sa kapila, magiging C pa rin. Okay? So, that's why, ito na lang po yung natira. Ngayon, iwas tayo sa fraction at saka sa negative exponent. So, bali, minultiply lang natin both sides by 2xy squared. So, bali, kasi para matanggal natin yung y raised to -2 at saka yung x raised to -1 at saka yung 2. Kaya pagdating dito, so yung itong first term natin, naging x cubed na lang. Tapos ito, naging 2. Okay, mawawala yung x, tapos y. Tapos equals c times 2xy squared dahil 2 din ay constant, kaya naging cxy squared. Now, let's proceed now to the other way, no, on how you're going to integrate let's say exact or non-exact differential equation. Well, ito naman ay na-introduce na ito dun sa isa sa mga solution na ginawa sa exact differential equation. So yung tipong may mga differentials kasing kang makikita na madali mo na lang makuha yung integral. Okay? Let's say, halimbawa, pag nakakita ka ng x dy plus y dx, let's say, you're going to integrate x dy plus y dx, no? Pag in-integrate mo yan, that will be equivalent to the integral of d or the differential of xy. Or it is because of the differential using the product rule.
And then of course, cancel lang yung integral at saka d. So magiging sagot lang natin will be xy lang. Okay? Then of course, lagyan mo lang ng plus c. Okay? Yan. Siyempre, huwag mong kakalimutan pag nag-i-integrate, diba, may kasamang plus c. So, ganun lang po. Kapag nakakita ka na ng mga, let's say, kagaya nito, yung parang bunga po siya ng product rule, just like yung ginawa dun sa isa sa mga solution sa exam, ganun lang din po yung gagawin natin. Pero, pagdating sa mga other differentials or exact differentials, kailangan mag-come up ka dyan. Kumbaga parang kailangan mag-come up ka dito sa ganitong format, ganyan format, before you will able to integrate. Okay? So, ito lang naman is, ano lang naman to, depende pa rin naman dun sa equation and depende pa rin naman dun sa kung ano yung makikita dun sa equation. Y dx plus quantity x plus x cubed y squared dy. No? So, dito, mapapansin natin na kapag minultiply ko yung dy dito sa x at saka sa x cubed y squared, you will come up with this one. And, kung mapapansin nyo, itong yung y dx plus x dy, ito ay pwede nating isulat as the differential of xy. Okay? So ito, madali mo na lang mai-integrate, di ba? So madali mo na lang siya mai-integrate. Pero ito, kung mapapansin nyo, ano pa rin siya guys, di ba? Hindi siya, or sabihin natin, ang tawag natin dyan is NDI, o non-direct integrable. So ngayon, ang naisip ko na pwedeng gawin is, kung titingnan natin yung concept na to guys, no, yung kunyari, you're going to integrate the square of xy, tapos katabi niya yung differential ng xy. So para makuha mo yung integral yan, all you have to do is to use this power rule pagdating sa integration. So ito, magiging ganito na siya. Ngayon, para mag-come up tayo sa ganitong integral, ang gagawin lang natin is i-divide lang natin both sides by x cubed, y cubed. So, bali, both, no? Lahat ng terms. So, bali, itong differential of x and y, pag dinivide ko yan sa x cube, y cube, pagiging ganito siya. Since dinivide, kaya ito, nagkaroon ng negative 3. Tapos dito, dahil yung ating katabi ng dy ay x cube, y squared lang, pag dinivide mo yan sa x cube, y cube, merong matitirang y sa denominator. Okay? So, kaya, ang magiging niyan, pag kinuha mo yung integral nito, syempre, sundin mo lang tong goal na to. So, you will have xy raised to negative 2 over negative 2. Tapos, plus ln of y, which is the integral of dy over y. And then, syempre, c. Okay? So, ayan. So, dapat 0 pa lang to. Okay, sorry. 0 pa lang. Wala pa pong integration. Okay? Then, saka mo pa lang i-integrate. Ayan. Integrate, tapos integrate. Then you will have this one. Okay, ngayon, para iwas tayo sa negative exponent at denominator, minabuti nating i-multiply both sides ng equation by negative 2 x squared y squared or negative 2 quantity of x y squared. And you will come up with this one. 1 minus 2x squared y squared ln of y is equal to c x squared y squared. Okay? Pero, if ever na medyo nahirapan kayo pagdating dyan sa bagay na yan when it comes to inspection, you can still use or you can still apply yung sa inexact, okay, differential equation. Okay? Ngayon, there's another answer din na po pwedeng mangyari. Ito guys, papakita ko lang. Okay? So kung titignan natin, di ba, this is di ba? Sulat ko lang siya ulit, no? So, ito kasi, this is di ba? Negative x, y, sige, paghiwalayin ko, no? Para medyo x raised to negative 2, y raised to negative 2 over 2 plus ln of y is equal to c. So, ang ginawa ko guys, pwede natin gawin is pagbaliktarin ko yung pwesto ng c at saka nitong x. X raised to negative 2, y raised to negative 2. That's why, ito na po yung naging resulta. Yan. Okay, ito, syempre, nilipat mo sa right side, edi nawala yung negative. Tapos, yung c, pag nilipat mo naman sa left side yan, hindi mo kailangan lagyan ng minus c, ha? Plus c pa rin yan. Kasi, hindi naman natin alam kung positive or negative yan, eh. Okay? Ngayon, dahil nasa yung c, marami kasi siyang pwedeng ibig sabihin, eh. Pwede siyang positive, pwede siyang negative,
Pwede nga siyang ano guys maraming pwedeng gawin sa C. Pwede mo siyang gawing sin C. Pwede siyang gawing cosine C. Tangent C. Ano pa? E raised to C. O ln of C. Okay? Mga ganun. Kaya dito, kung napansin nyo po, para ma-combine natin siya sa ln of Y, minabuti natin gawing ln of C. But this is an option. Okay? If you want to, ano lang naman, parang, let's say, para, ano lang, medyo malinis lang siyang tignan. Okay? So ngayon, ito na siya. Ngayon, nung pinagsama ito, okay, pinagsama yung mga ln na yan, so naging ln of cy na lang. Tapos, para maiwasan lang natin yung negative sign o negative exponent at saka fraction, minultiply lang natin siya sa 2x squared y squared. Then, so that you can have this answer.